Yo, Kirara! Maraming salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Kumusta, Sir Kira? Kwento ko lang itong kakaibang karanasan ko. Tawagin mo na lang akong Anjo. Isa akong OFW, Sir Kira. At nakilala ko ang asawa ko sa bansa kung saan ako nagtatrabaho. Pinoy din siya. Bale, 6 years na rin kaming magkarelasyon bago namin naisipang mag-level up na. Last year lang kami ikinasal sa Pinas. Umuwi kaming pareho sa magulang ko para maipakilala ko na siya ng personal. At sa kanila din, sa magulang niya, para makilala na din ako ng personal. After noon, pinlano na namin ang kasal. Mabilis ang kasal lang to, Sir Kira. Civil wedding lang dahil kailangan din namin bumalik agad sa abroad para sa mga trabaho namin. After wedding, nagstay kami ng 1 linggo sa family ko at 1 linggo din sa family side niya. Matagal kasi kaming hindi nakauwi, kaya ganyan ang naging plano namin. Wala kaming inuuwi ang probinsya ng pamilya ko, kaya na-enjoy ko talaga sa kanila. Hindi malaki ang bahay nila, pero malaki ang sakop ng lupa nila. Madaming puno, mga prutas at gulay na tanim nila. Nag-enjoy talaga ako. Pwera lang sa mga kakaibang karanasan ko doon. May sariling kwarto ang asawa ko sa bahay nila. At doon kami natulog. Kahit kailan, Sir Kira, hindi ako namahay. Sanay kasi akong matulog sa kung saan-saan. Madalas akong mag-sleepover sa mga kaibigan ko nung nag-aaral pa ako. Madalas kaming gumala at mag-overnight sa kung saan. At kahit nung magtrabaho na ako sa ibang bansa, nakakatulog ako ng maayos nang walang problema. Doon lang sa bahay nila, doon lang ako nakaranas na mahirapang makatulog. Paano kasi? Pagpapatak palagi ang 11:00 ng gabi, nagsisimulang mga moy usok sa kwarto ng asawa ko. Nung una, deadma pa ako. Baka kasi ako may nagsisigalang sa labas at umaabot lang doon sa kanila yung amoy. Pero nung naulit yon kinabukasan, sa kaparehong oras, nagtanong na ako sa asawa ko kung bakit gabi nagsisiga yung mga kapitbahay. Sumilip na kasi ako noon sa bintana, and since hindi naman sila ang nagsisiga, nag-assume na lang ako na baka sa kapitbahay nang gagaling yung amoy. Pero nagtaka siya sa sinabi ko. Wala naman daw siyang naaamoy. Nung time na yon, hindi ganun kalakas yung amoy ng usok. Pero meron. Ang ginawa ko na lang, kahit medyo mainit nung gabi na yon, nagsara na ako ng bintana. Sa ikatlong gabi namin doon, nandoon na naman yung amoy usok. Medyo mas matapang na yung amoy nun. Amoy usok pa rin naman, pero may iba pang amoy na hindi ko maintindihan kung ano. Kaya tinanong ko na yung asawa ko kung may naninigarilyo ba sa pamilya niya. Sabi niya, wala naman daw. Napatayo na siya sa pagkakahiga niya sa kama. Tapos lumapit siya sa akin sa may bintana para makiamoy. Pero wala naman daw siyang naaamoy. As in, takanta talaga ako nun na wala siyang naaamoy. Sobrang lakas ng amoy ng usok nung time na yon. Kaya isinara ko na lang ulit yung bintana namin. Pero kahit naisara ko na, naaamoy ko pa rin. Kaya hirap na hirap akong makatulog nun. Nung makatulog naman ako, bigla naman akong nahilo. Natutulog lang ako nun. Pero nagising ako kasi nga nahihilo ko.
Ni hindi ko magawang bumangon kasi pakiramdam ko din nun, ang bigat-bigat ng katawan ko. Hindi naman ako nagsisleep paralysis kasi naigagalaw ko naman kahit paano yung katawan ko. Pakiramdam ko lang na may nakadagan sa akin. Tapos yung amoy pa. Kaya medyo hirap din akong huminga. Hindi ko na lang din alam kung paano kong nalagpasan yung gabing yon. Nagising na lang din ako kinabukasan na sobrang sakit ng katawan ko. Nung tanungin ako ng asawa ko, ikinuwento ko sa kanya yung nangyari nung magising ako ng gabi. Tapos nung sinabi ko na masakit ang katawan ko, biniro niya ako na maghubad daw ako para mahilot niya ako. Tapos itinaas niya pa yung damit ko. Doon nakita namin na may malaking pasa pala ako sa tagiliran. Isip ako ng isip kung saan ko ba pwedeng makuha yon. Pero wala talaga akong maalala. Nag-alala ang asawa ko noon at gusto niya na agad akong mapa-check up. Pero sabi ko, pag-uwi na lang namin sa Maynila. Ininuman ko na lang ng gamot yung sakit ng katawan ko. Pero hindi na din namin ipinaalam pa sa kahit kanino. Pinipilit nga din ako ng asawa ko noon na umuwi na lang kami. Kaso ayoko naman ng ganon. Kasi noon lang din naman siya nakauwi sa kanila. After namin doon, ilang araw na lang babalik na kami abroad. Tapos matagal na ulit silang hindi magkikita. Kaya kako, sulitin niya na ang bakasyon niya. Nagstay kami doon. Nung sumunod na gabi, nagkaayaang mag-movie marathon. Kaya nandun kami sa sala nila. Doon na rin ako nakatulog. At nakatulog ako ng mahimbing sa wakas. Sabi sa akin ng asawa ko, hindi niya na raw ako ginising para lumipat sa kwarto. Kasi ang sarap na daw ng tulog ko. Tas biro ko, oo nga, may something pa ata sa kwarto niya na ayaw sa akin. Kaya hindi ako makatulog ng maayos doon. Nagbibiro lang naman ako noon. Pero sineryoso niya. Hindi naman siya galit. Pero hindi na kami natulog ulit doon sa kwarto niya. Hanggang sa makabalik na nga kami sa Maynila. At yun ang nakapagtataka. Kasi naging maayos ang mga tulog ko noong hindi na kami natutulog sa kwarto niya. Gabi-gabi na kaming nagmamarathon para lang may dahilan kami kung bakit sa sala kami natutulog. Nung gabing yun, naalimpungatan ako. At doon sa pinto ng kwarto niya agad ako napatingin. Nagtindigan talaga ang balahibo ko sa batok nun. Dahil doon sa pinto ng kwarto niya, merong nakatayong payat at sobrang tangkad na anino na parang sa akin nakatingin. Ewan ko ba kung saan ko nakuha yung lakas ng loob ko. Pero kinuha ko pa yung cellphone ko para ilawan ng flashlight yun. Pero biglang nawala. Nung i-off ko yung flashlight, wala na rin ito doon. Inisip ko na lang noon na namalikmata lang ako. Kaya tinalikuran ko na lang yon at sumubok ng matulog ulit. Hindi ko na din sinabi yon sa asawa ko. Wala naman kasi siyang naikukwento sa akin na kababalaghan sa bahay nila. Kaya hinayaan ko na lang. Pagkatapos naman nun, wala na ulit akong naranasan na kababalaghan. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano talaga yon. At hindi ko na din naman sinubukan pang alamin kung ano nga ba yon. Pasensya na Sir Kira, hindi ako magaling magkwento. Kaya sana po, ikaw nang bahala dito. Hanggang dito na lang po. Thank you po and God bless. Eight years old po ako nang dalhin ako ng lola ko sa probinsya namin sa Samar.
Naghiwalay kasi noon ng mama at papa ko. Magulo, kaya inilayo muna ako ng lola ko sa kanila. Doon ako nag-aral at nakapagtapos ng elementarya. Nung high school, kinuha na ako ni mama pa Maynila. Meron lang akong hindi malilimutang karanasan nung bago-bago pa lang ako kila lola. Medyo mataas po yung kinatitirikan ng bahay nila lola doon. Tapos may second floor pa. Kaya matatanaw mo yung tuktok ng mga puno sa paligid at yung dagat sa di kalayuan. Napakagandang tanawin po nun, lalo sa umaga habang unti-unting umaangat ang araw. Sa gabi rin naman, lalo kapag bilog ang buwan. Yun nga lang syempre, hindi mo maiiwasang makaramdam ng kilabot sa kadiliman ng paligid. Gaya po nung gabing yun, nasa terrace kami ng mga pinsan ko. Nagkakantahan kasi may dalang gitara nun yung pinsan kong si Kuya Ding. Medyo nag-zone out ako nun. Napatanaw ako sa dagat. Tapos parang may narinig akong mahinang boses na kumakanta. Hindi siya nanggagaling sa mga pinsan ko. Ibang boses siya. Parang boses ng babae. Ang ganda ng boses na yun. Masarap sa tenga pakinggan. Para kang ihinihele. Habang pinapakinggan ko yun, unti-unting lumalakas at lumilinaw yung boses ng kumakanta. Pero hindi ko naiintindihan yung kinakanta niya. Nakaramdam din ako ng antok. Hanggang maya-maya, nagulat ako nang may sumampal sa akin. Nung parang matauhan ako, nakita ko si Lola. Sinasampal-sampal niya yung pisngi ko habang tinatawag ang pangalan ko. Nagtaka ako sa paligid ko. Bakit ang dilim? Tapos yung mga pinsan ko, nag-iiyakan. Namalayan ko na lang, nabuhat-buhat na ako ng lolo ko pabalik sa bahay. Kwento ng mga pinsan ko, bigla na lang daw akong natulala habang nakatingin sa dagat. Tapos naglakad ako palabas ng bahay. Tinatanong daw nila ako kung saan ako pupunta. Nagtatawanan pa nga sila kasi akala daw nila nagjo-joke ako. Hanggang makalabas na raw ako ng bahay at naglakad palayo. Pero natakot na daw sila nung hindi na nila ako makita sa dilim. Tinawag na nila noon sila Lola. At ayun na nga, hinabol nila ako. Mabuti daw at hindi pa ako gaanong nakakalayo noon. Naaabutan nila ako. Tinatawag daw ako ni Lola. Pero hindi ako sumasagot at hindi ko sila pinapansin. Tuloy-tuloy lang ako sa paglalakad habang nakatulala. Diretso ang tingin sa kawalan. Doon na ako sinampal ni Lola. Doon na rin ako natauhan. Kinabukasan, ipinaalbularyo nila ako. Ang sabi ng matandang manggagamot, sirena daw yung narinig kong kumakanta. Nagtatawag daw ito ng mabibiktima niya. Kung sino man daw ang makarinig ng pagkanta nito, ay mapapasailalim sa hipnotismo at kusa ng lalapit sa kanila. Puro mga kalalakihang nasa tamang edad na raw ang kadalasang biktima nito. Kaya nagtataka sila kung paano kong narinig yung awit ng sirena. Hindi nila alam na umeepekto rin ito sa bata basta lalaki. Mula po nung kuhain ako ni Mama, hanggang ngayon na may sarili na akong pamilya, ay madalas pa rin akong dumalaw kay Lola. Minsan, naririnig ko pa rin yung boses sa malayo. Pero hindi na ako tinatablan ng hipnotismo. Salamat sa pangontrang bigay ng albularyo noon. Kumusta, Sir Kira? Magandang buhay po sa inyo at sa mga nakikinig. Pakitago niyo na lang po ako bilang Rem. Listener niyo po from the South.
Will not specify na lang po. Medyo matagal na akong listener, pero ngayon palang nagkalakas ng loob na mag-share ng sarili kong kwento. Karanasan po namin ito nang minsang magsama ng katrabaho ang kuya ko sa bahay namin. Siguro mga 2 or 3 years ago na rin. Malapit po sa dagat ang bahay namin, kaya madalas po talaga kapag umuuwi ang kuya ko na nagtatrabaho sa Maynila, may mga kasama siyang kaibigan o katrabaho niya na gustong magdagat at magbakasyon. Madalas yon sa mahal na araw. Nung una, lagi namin siyang sinasabihan kasi kilala niya naman ang lugar namin. Pero sabi niya, pinag-iingat naman daw niya at sinasabihan yung mga kasama niya. Dito kasi sa lugar namin sa aming probinsya, Bosquira, nakakahiyaman pong aminin, marami po talagang mga tao na may kaalaman sa itim na karunungan. At madalas po, tinitesting nila ito sa mga tao mismo. Minsan sa mga kalugar pa. Pero mas madalas nilang puntiryahin ang mga dayo. Pero so far, okay naman po yung mga naisasama ni kuya dito sa amin. May isa lang talaga na hindi nakaligtas sa pangtitrip ng isang kilalang manlalason dito sa lugar namin na si Mang Benny. Summer po yon. Umuwi si kuya sa amin na may kasama na namang mga katrabaho para magbakasyon at maligo sa dagat. Magtatanghali na nang dumating sila kuya. Sakto lang na nakapagluto na nun si mama ng pananghalian, kaya sabay-sabay na kaming kumain. Ganun na talaga yung kumbaga ritual namin sa mga bisita ni kuya. Sabay-sabay kaming kakain para makausap sila at mabalaan sa mga dapat at hindi nila dapat gawin habang nandito sila sa amin. May mga ibinibigay din kaming pangontra sa kanila kung sakali. Pero okay naman nung unang araw nila. Huwebes Santo yon. After naming mananghalian, nagpahinga lang muna sila kuya at natulog. Kasi mga pagod sila sa biyahe. Kami ni mama, namalengke na rin kami nun. Nung pauwi na kami, nasa lubong namin si Mang Benny. Binati agad ni mama para iwas balis. Tumango naman ito, sabay-sabing mukhang marami na naman daw kaming bisita. Ngumiti lang si mama tapos diretso lakad lang kami. Wala masyadong ganap nung araw na yon. Kasi after kumain ng hapunan, tumambay lang saglit sila kuya. Tapos nagsitulog na rin. Kinabukasan, Biyernes Santo. Nasa bahay lang sila kuya at mga katrabaho niya. Ako naman, may sariling pinagkakaabalahan. Pero nakikita ko nun si Mang Benny na padaan-daan at pasilip-silip sa bakuran namin. Parang sinisipat-sipat yung mga bisita ni kuya. Kinahaponan nun, naglatag na ng lamesa sila kuya sa labas at nag-inuman. Kalauna naman napasali na rin ako. Habang napapasarap kami, biglang pumasok si Mang Benny sa gate namin at bumati kay kuya. Walang sabi-sabing naupo ito sa bakanteng upuan. Saglit kaming nagkatinginan nun ni kuya. Sa kanya tinanguan si Mang Benny at umaktong kasywal lang. Inalok pa niya ito na syumat. Talagang nakiupo na siya nun at nakisali sa amin. Bantay sarado ko yung pag-ikot ng baso nun dahil baka may gawing hindi maganda si Mang Benny. Delikado yung kasunod niyang tatagay. Maya-maya, nag-vibrate ang cellphone ko. Nag-message si kuya. Sabihan ko daw si Papa na paalisin si Mang Benny. Na agad ko namang ginawa. Hindi mo kasi pwedeng basta nang itaboy o paalisin yung tao na yon. Dahil siguradong magagalit ito at pasasakitan ka. Kapag naman hinayaan mo, ganun pa din. May gagawin pa rin kalokohan. Pinuntahan ko agad nun si Papa na nasa sala at nanonood ng TV. Lumabas nun si Papa at pakunwaring binati si Mang Benny
at saka unti-unting inakay palabas ng gate. Medyo matagal din silang nag-usap nun kuno bago nakakalas si Papa at napauwi si Mang Benny. Inabot kami ng hating gabi noon, pero tigil na kami. Kwentuhan na lang talaga. Yung iba tulog na sa loob. Yung iba, nasa kubo-kubo. Hanggang yung isang nakahiga sa kubo-kubo na tawagin nating RJ ay biglang bumangon at nagsuka ng nagsuka. Nagtatawanan pa noon yung mga kasama nila kasi mahina daw, mahina. Akala kasi nila, actually naming lahat, dahil sa kalasingan yung pagsusuka niya. Pagkatapos niyang magsuka, binigyan siya ng kape nila kuya. Hinaplasan din siya ni mama ng langis sa tiyan. Pampainit. Umayos naman yung pakiramdam niya at nakatulog ulit. Pero nung madaling araw, habang natutulog na ang lahat, nagising ako sa kaguluhan sa sala. Lumabas ako ng kwarto. Nakita ko sila kuya. Binubuhat palabas si RJ. Putlang-putla at parang nagbabubbles na yung laway. Binuhat siya palabas at dadalhin daw sa ospital. Nagpatawag na rin noon ng ambulansya sa barangay. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Mang Benny sa di kalayuan. Nakatanaw at parang nakangisi pa. Sinabi ko agad yon kila kuya at papa. Galit na galit si Papa na lumabas ng gate namin at sinugod si Mang Benny na may dalang itak. Hinabol nila ito pero hindi nila naabutan. Bigla daw nawala. Kaya imbes na sa ospital dalhin yung katrabaho ni Kuya, sa bahay ni Mang Gudo ito idiniretso, yung kilalang albularyo sa amin. Doon nga ay napag-alaman namin na nalason nga ito. Malamang na nakasalisi ng pagdawdaw si Mang Benny nung time na umalis ako para tawagin si Papa. Malas lang ni RJ kasi siya yung katabi nito at sunod na tatagay. Naagapan naman po yung katrabaho ni Kuya, pero kinailangan niyang magstay pa muna sa amin hanggang gumaling siya ng tuluyan. Kaya nagpaiwan muna sila ni Kuya sa bahay at pinauna na yung ibang mga katrabaho nila. Katakot-takot na dahon at mga langis ang bitbit palagi nun ni Mang Gudo sa bahay, panggamot kay RJ. Ilang araw kasing nagbalik-balik ang sama ng pakiramdam niya at lagnat. Tapos masakit din daw ang kalamnan at kasukasuhan. Siguro may 2 linggo din ang itinagal ng gamutan niya nun, bago siya tuluyang napagaling. Humingi rin ng dispensa sila mama kay RJ sa nangyari sa kanya. Siyempre, bisita namin siya. Kaya cargo de konsensya namin kung may nangyaring mas malala sa kanya. Kaya laking pasalamat talaga namin nun sa Panginoon na nailigtas pa siya ni Mang Gudo. Si Mang Benny po, bumalik pa nun sa bahay niya makalipas ang ilang buwan. Di namin alam kung saan siya nagtago. Para bang nagpalamig lang. Sinubukan niyang kausapin sila Papa, pero hindi na siya kinausap o pinansin pa. Hindi na rin siya ginantihan nila Papa. Karma na lang daw ang bahala sa kanya sa mga pinaggagawa niya. Munting payo lang po na kung dadayo kayo sa ibang lugar, lalo na sa mga probi-probinsya na medyo liblib, mag-ingat po kayo sa mga nakakasalamuha nyo. Makinig po kayo sa payo ng lokal na kasama nyo doon. Mas maigi kung magtatanong-tanong muna kayo kung may hindi ba magandang reputasyon yung lugar. I mean yung mga tao sa lugar na pupuntahan ninyo. Kasi maganda naman po ang lahat ng lugar sa Pilipinas. Mga tao lang talaga ang nagpapapangit. At saka po, lagi din po kayong maging alerto sa mga taong may mahabang kuko. Kadalasan kasi, isang daliri lang yan. Diyan po nila isinisiksik yung idinadaw-daw nila sa inumin. Pwedeng lason, gayuma, o masama, laway ng aswang
para gawin kang katulad nila. Wala naman pong masamang mag-enjoy. Basta mag-ingat lang po palagi. Hello po. Tawagin mo na lang akong Andy, Sir Kira. Gusto ko lang i-share itong karanasan ko noong unang beses akong makauwi sa probinsya ng papa ko. Saktong bakasyon namin sa eskwela noon nung namatay ang kapatid ni papa na naiwan sa probinsya nila. Kaya naman pumunta kaming buong pamilya noon. Sobrang kabado pa nga ako noon kasi first time kong makasakay ng Roro. At sobrang nakakapagod din talaga dahil sobrang haba ng biyahe namin. Tapos parang paggabi na rin kaming nakarating dun sa bahay nung kamag-anak namin. Katabi lang nung tinuluyan namin yung dating bahay nila papa. Doon nakaburol kaya sa tabing bahay kami pansamantalang pinatuloy. Pagdating doon sa bahay, pinagpahinga at pinatulog muna kami ni mama sa kwarto. Kasama ko ang bunso naming si Kiyo. Tulog na si Kiyo sa tabi ko. Pero ako, hindi pa. Hilo kasi ako nun. Yung para akong inuugoy sa kama. Kaya kada pikit ko, parang mas lalo kong nahihilo. Diretso lang ang tingin ko sa bubong. Nung madinig ko na may nagbukas ng pinto ng kwarto. Dahan-dahan akong umupo nun para silipin kung sino yung nagbukas. Akala ko kasi sila mama at papa na. Pero hindi pala. Pumasok sa loob ang isang lalaki na hindi ko kilala. Nginitian niya ako. Tapos tinignan niya si Kiyo na nasa tabi ko. Bilang bata pa ako noon, kahit hindi ko kilala, lumapit ako para magmano. Hindi ko nahawakan ang kamay niya. Basta na lang niyang idinukdok yung kamay niya sa noo ko. Tapos hinawakan ako sa ulo. Naalala ko pa kung ganong kalamig yung kamay niya noon. Pero hindi ko naisipan ng kakaiba. Kasi malamig naman talaga ng mga panahon na yon. Hindi siya nagsasalita. Maya-maya, sinenyasan niya ako na matulog na. Tapos pinatay niya na yung ilaw at lumabas na. Hindi niya naisara yung pinto nun. Kaya ako pa ang nagsara bago ko bumalik sa higaan at natulog. Kinabukasan, nagising na lang ako sa ingay nila mama at papa. Bumangon ako at tinignan kung anong ginagawa nila. Yun pala, pinupunasan si Kiyo. Nakapikit pa din siya at nakahiga. Pero para siyang namumutla. Nung tanungin ko kung anong nangyari, nilalagnat daw pala ito. Ako yung pinag-alaga nila kay Kiyo kasi kailangan pa nilang tumulong sa burol. Hindi ako nakalabas nun. Dinadalhan lang kami ni mama ng mga pagkain namin. Tapos maghapon na kami doon sa kwarto. Ako, halos matulog lang din ako buong araw nun. Bawing-bawi yung pagod ko sa buong biyahe namin. Kaya pabor din talaga. Nung hapon, umukay na si Kiyo. Sabi nila mama, mukhang pagod lang din talaga sa biyahe yung dahilan ng pagkakalagnat ni Kiyo. Kaya mabilis lang din itong gumaling. Iniwan pa din kami nila mama doon sa kwarto. Hanggang hapon pa kami doon. Tignan daw muna namin at baka bumalik ang lagnat ni Kiyo. Pero hindi naman na bumalik. Nagtuloy-tuloy na ang pag-ayos ng pakiramdam niya. Kaya nakaligo na kaming pareho. Tinulungan kami ng lalaking pumasok sa kwarto noong unang gabi namin doon. Tapos si Kiyo, kung umasta para bang kilala niya ito. Tinatawag din niyang tito yung lalaki. Kaya yun na lang din ang itinawag ko. Hindi pa din siya nagsasalita nun. Basta itinuturo lang niya kung saan yung mga itinatanong namin sa kanya. Tapos nung okay na kami, bigla na lang din siyang umalis. Bumalik kami sa kwarto namin at doon hinintay sila mama.
Nung gabing yon, pinag-ayos kami ni Mama dahil isasama na daw nila kami sa kabilang bahay kung saan nakaburo lang tito namin. Nun ko lang nalaman na tito namin ang patay. Kasi nga nasa kwarto lang kami buong maghapon. Doon kami dumiretso sa harap ng kabaong. Tapos sabay-sabay kaming nagdasal ni na Mama at Papa. Sumilip ako nun sa kabaong. Kahit hindi ko siya nakikilala ng personal, nakaramdam talaga ako ng lungkot. Hawig din kasi sila ni Papa. Tapos nun, nagstay na lang kami sa gilid. Maya-maya, naglabas ng TV yung anak yata ni Tito. Tapos nag-play sila ng tribute video. Puro picture lang yon. Tapos may pasulpot-sulpot lang na short clips. Nag-iiyakan na sila doon, pati si Papa. Pero ako, nagtataka pa din kung bakit yung lalaking tumulong sa amin ni Kiyo sa kabilang bahay ang nandoon sa video. Si Kiyo din nga, nakilala niya yung nasa video. Tito siya ng tito habang itinuturo yung nasa TV. Nung hindi na ako nakatiis, tinanong ko na si Mama kung sino yon. Doon niya na nga sinabi na yun yung tito kong nakaburol. Hindi ko nakilala kasi iba yung itsura niya sa kabaong. Parang mas tumanda. Kinilabutan ako nun. Pero hindi naman ako natakot talaga. Ikinuwento ko din yun kay Mama noong nandun na kami sa kabilang bahay at nasa kwarto na. Hindi sila makapaniwala talaga. Si Mama pala, nakita din yung tito ko na yon doon sa bahay nga. Akala niya namalikmata lang siya. Pero totoo daw pala yung nakita niya. Sakto pa daw dahil sa ikatlong araw daw talaga nagpaparamdam ang mga patay. Dahil doon pa lang nila nalalaman na patay na sila. Siyempre hindi ko alam kung totoo yan. Pero ayun nga, naalala ko lang to bigla. Kasi napag-usapan namin ulit to nila Mama. Nagpaplano kasi silang umuwi ulit doon sa probinsya. Singit ko lang, Sir Kira. Si Kiyo nung panahon na yon ay madaldal na. Medyo hirap lang akong intindihin siya kasi bulol pa siya nun. Nung nasa kwarto lang kami at naghihintay kina Mama, natanong ko siya kung saan galing yung laruan na hawak niya. Pero ang naintindihan ko lang sa sinabi niya sa akin ay bigay daw ni Tito. At nakalaro pa nga daw niya si Tito noong gabi na natutulog ako. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Pasensya na at napahaba ang kwento. Kayo na po sanang bahalang mag-ayos. Salamat. Edward na lang po ang itawag niyo sa akin, Sir Kira. Silent listener niyo po since 2020. Magbabahagi lang sana ako ng sarili kong karanasan. Actually, matagal ko na tong gustong i-share dito. Kaso ngayon lang kasi nagtugma ang oras, isip at sipag ko. Hindi naman po ito sobrang nakakatakot. Pero isa to sa mga nagbigay sa akin ng matinding kilabot noon. So ito na po. Kung tama ang pagkakaalala ko, mga 2018 po ito nangyari. Inimbita kami ng kaibigan kong si Ronel sa bahay nila sa probinsya. Fiesta raw kasi doon at siguradong mag-e-enjoy kami. First time ko lang noon makarating ng probinsya, kaya nagpaalam agad ako sa mama ko na sasama ako. At laking tuwa ko talaga na pinayagan ako. First out of town ko kasi yon na hindi sila kasama. And since kilala naman nila si Ronel, dahil kapitbahay lang naman namin yung tita niya kung saan siya nakikitira nun, pinayagan na ako. Hindi ko na lang po sasabihin kung saan yung probinsya nila. Clue, meron pong sikat na bulkan doon
Ilang oras din ang naging biyahe namin mula Maynila. Gabi kami bumiyahe. Yun daw kasi ang magandang oras ng pagbiyahe, sabi ni Ronel. Pero hindi naman kami na-board kasi 6 kaming sumama nun. Walang katapos ang kwentuhan at ML. Nung mapagod nakatulog na lang din kami. Pagdating namin sa terminal ng bus, sumakay pa kami ng tricycle noon bago nakarating sa kanila. Magaan naman kaming tinanggap ng pamilya ni Ronel at ng mga kamag-anakan niya. Marami ng bisita nang dumating kami at marami din talaga silang handa. Yung dating kasi namin doon ay yung mismong araw na ng fiesta. Maganda dun sa lugar nila. Yung pinakadaan papunta sa mismong bahay nila tabing kalsada talaga. Pero medyo looban pa yung kanila. Tapos pagpasok sa parang pinaka-compound nila, malawak yung espasyo. Simple lang yung mga bahay nila doon. Pero makikita at mararamdaman mo na may kaya talaga sila sa buhay. Kasi sabi din ni Ronel, kanila daw mismo yung lupa na yon. Sa tabi ng bahay nila, meron pang isang bahay na ongoing ang construction. Bale mga pader at bubong pa lang yon. Wala pang mga pinto at bintana at hindi pa rin siya nakapalitada. Sabi ni Ronel, kanya daw yun, pagawa ng lolo niya para sa kanya. Akala namin nagbibiro lang siya, pero totoo pala. Napasana all na lang talaga kaming 5. After naming kumain, ipinasyal naman kami ni Ronel sa mga sikat na pasyalan sa lugar nila. Naka-owner kami noon. At dun lang din namin nalaman na marunong palang magmaneho si Kumag. Nung gabi na, dinala niya kami sa sayawan sa plaza. Nung una nahihiya-hiya pa kami. Pero nung humataw na sa gitna si Ronel, Gibson at Patrick, nakisayaw na rin kami. Pero hindi rin naman kami nagtagal masyado doon. Maya-maya lang din bumanse na kami at umuwi na sa kanila. Wala na gaanong bisita nun sa bahay nila Ronel. May ilang umpukan na lang ng mga nagiinuman sa labas. Hindi kami nakiumpok sa kanila. Kahit inaya nila kami. Nakitagay lang kami ng tigi-isa. Pero nagsarili kami ng inuman session namin. Doon kami pumuesto sa ipinapagawang bahay. Sa may terrace lang kami. Habang lumalalim ang gabi, napapasarap ang kwentuhan namin. Maya-maya, nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Nagtanong ako kay Ronel kung nasaan yung CR nila kasi naiihi ako. Pero itinuro niya ako sa likod ng ginagawang bahay. Doon na lang daw ako umihi at ayun na nga ang ginawa ko. Habang umiihi ako sa tapat ng isang puno, naramdaman ko na may nalaglag sa ulo ko. Mahina lang naman at parang maliit lang. Kaya hindi ko inintindi masyado. Kako baka maliit na sanga lang o ano. Maya-maya, may sumitsit naman. Psst. Napalingon ako sa likod ko. Baka kasi pinagtitiripan ako ng mga kumag. Pero wala namang tao. Sinilip ko pa yung kabila ng pader. Wala. Tapos may bumato na naman sa ulo ko. This time napaaray na ako. Kasi malakas na yun. Sumigaw pa ako ng, "Hoy!" Akala ko kasi talaga nun, sila Ronel lang yun. Tapos maya-maya, may sumitsit na naman. At malakas na yun. Galing sa taas. Napatingala ako at halos tumigil sa pagtibok ang puso ko nang may makita akong parang 3 pares ng kulay pulang mga mata na nakatingin sa akin habang mga nakangisi. Ang luwang ng bibig nila, sobrang didilaw ng mga ngipin at ang tutulis pa na parang sa pating. Napasigaw na ako nun sabay takbo sa mga kasama ko. Itinuturo ko sa kanila yung nakita ko pero hindi ko masabi ng maayos.
Kaya naman hinila ko na lang kung sino yung mahawakan ko. Pero lahat naman sila nagsisama. Tinignan nila yung puno, pero wala naman daw silang nakita. Sabi ni Ronel, baka daw lasing na ako, kaya kung ano-ano na yung nakikita ko. Tapos nag-aya na siyang pumasok nun para matulog na kami. Iisa lang yung kwarto sa bahay nila at doon natutulog yung mama at papa niya kasama yung bunso niyang kapatid. Kaya naglatag lang kami sa sala. Parang nahulasan ng kalasingan ko nun, kaya hindi agad ako nakatulog. Hindi nga ata ako nakatulog talaga nun eh. Maya-maya habang naghihilik na yung iba, nagsalita si Ronel. Sabi niya, malamang daw na yung nakita ko yung mga ugyok, ugnok, o udlok. Hindi ko sure kung alin dyan, Sir Kira. Basta nasa ganyan yung tunugan nun. Mga engkanto daw yon ng mga mukhang unggoy. Pero may mahaba at malaking ilong, tapos patulis yung tenga. Mapupula nga daw yung mga mata nito at matatalas ang ngipin. Parang mga duwende daw yon na makukulit at mapaglaro, lalo sa mga bago at mga dayo. Pero hindi naman daw ito nananakit o ano. Mga alaga daw yon ng kapreng nakatira doon sa puno na yon. Baka daw kasi hindi ako nagtabi-tabi noong umihi ako, kaya ganun ang ginawa sa akin. Para bang sinita nila ako. At oo nga, Sir Kira, hindi talaga ako nagtabi-tabi. Hindi ko kasi naisip. Kasi naman, hindi naman ako sanay umihi sa kung saan-saan. Mostly naman sa banyo ako umiihi. Kaya hindi talaga ako sanay magtabi-tabi. Kinabukasan bago kami umuwi, pinaglagay ako ni Ronel ng pagkain at candy sa ilalim ng puno bilang alay daw. Nagsorry din ako. Natakot kasi ako noon na baka balikan pa ako ng mga yon o baka may sumama pa sa akin pag uwi ko sa amin. Ito lamang po ang kwento ko. Salamat po sa pagbasa. Hanggang sa muli po. Hello, Sir Kira. Tawagin mo na lang akong Sofia. Kwento ko lang itong karanasan namin ng asawa ko nang minsang biglaan kaming nagdesisyon na magbakasyon sa isang resort sa Zambales. Churchmate namin itong may-ari ng resort, kaya madalas talaga kami doon. Madalas, as in pinupuntahan namin yon kahit nung hindi pa kami kasal. Nagpupunta kami doon kapag gusto naming mag-relax. So pumunta kami doon dahil nakabili kami ng second hand na sasakyan. Bukod sa gusto naming i-test drive ng malayuan, gusto din naming i-celebrate yung small win namin na yon. Sa wakas kasi, hindi na kami naka 2 wheels lang. Hindi na masakit sa puwet ang biyahe ng malayo at ang gumala sa kung saan-saan. 4 AM kami umalis ng bahay. 5 hours ang biyahe namin kapag nakamotor. Kaya tansya namin, 9 AM kami makakarating sa resort. Excited pa kaming dalawa nun. Hindi kami nag-Waze o maps. Ang dinaanan namin kasi nun, yung normal na dinadaanan namin kapag nakamotor kami. Kaya kabisado na talaga ni Benji ang daan. Nadaan kami sa may ginagawang tulay. Medyo maliwanag na nung nakarating kami doon. One way pa lang yun, kaya medyo matagal bago kami nakalagpas. May isa kasing truck na malaki ang dahan-dahang tumatawid doon. At paglagpas nga nito, umandar na ulit kami. Nagtaka ako, kasi sobrang dilim pa rin sa part na yon, na para bang gabi pa. Kani-kanina lang, medyo maliwanag na. Hindi na muna ako nagsalita. Kinuha ko yung cellphone ko para picturean yung labas.
Naisip ko kasing mag-post sa FB. Nung mapicturan ko, nagpunta agad ako sa Facebook para i-post nga ito. Nun ko lang nalaman na wala palang signal, kaya ibinaba ko na lang ulit yung cellphone ko sa dashboard. Pagtingin ko sa labas, ganun pa rin, madilim, at puro puno na yung nakikita ko sa paligid. Maya-maya, napansin ko na bumilis yung patakbo ng asawa ko. Hinawakan ko siya sa balikat para lang senyasan siyang bagalan niya yung patakbo. Pero hindi niya ako pinansin, kaya napatingin ako sa kanya. Sinabihan niya akong magdasal daw ako, kaya kinabahan na ako agad. Tinanong ko siya kung bakit, pero hindi niya ako sinasagot. Yung pagtataka ko ng una, nadagdagan yun ng kaba at kilabot kasi sobrang dilim pa rin sa dinadaanan namin. Tapos yung itsura ng daan, para bang hindi nagbabago. Na para bang paikot-ikot lang kami sa mahabang daan na yun. Sa pagkakaalala ko, Sir Kira, wala naman kaming nadadaanan na ganon. Pakiramdam ko nun, 30 minutes na kaming bumabiyahe, doon lang sa daan na yon. Nagsimula na ring magbusina si Benji. Kaya napapikit na ako sa takot at nagsimulang magdasal sa isip ko. Hanggang sa nadinig ko na siya na bumubulong. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Paulit-ulit yun. Hanggang sa palakas na din ang palakas. Naiiyak na ako noon sa takot kasi dama ko rin na natatakot na rin yung asawa ko sa sitwasyon namin. Hindi pa naman mabilis matakot yun. Kaya nung makita ko siyang ganon at parang nagpapanik pa, mas lalo akong natakot. Siguro mga 10 minutes. Hinawakan niya na yung kamay ko, kaya unti-unti na akong tumingin sa kanya. Napansin ko agad na maliwanag na sa side niya at nakita ko agad doon yung dagat. Pamilyar na yung lugar. Paakyat na kami ng bundok at may paunti-unti na rin kaming nadadaan ng kabahayan. Mahaba pa ang ibiniyahe namin bago kami nakarating sa resort. Yung plano naming mamalengke para sa pagkain namin, hindi na namin nagawa. Ayaw niya nang huminto at baka raw maulit na naman yung nangyari sa amin. 8:00 pa lang nung makarating kami sa resort. Si Ben, nahiga agad sa kwarto at nagpahinga. Habang ako naman, kinausap yung churchmate namin. Ikinuwento namin sa kanya yung nangyari. Pakiramdam ko kasi nung time na yun katapusan na namin. Kaya nagsabi ako sa kanya para ipagdasal kami ng asawa ko sa pag-uwi namin. Inutusan na lang din niya yung staff niya na ipamalengke kami. Kaya nagpahinga na din ako kasama ng asawa ko. Bago magtanghali, bumangon na ako para magayos ng makakain namin. Pumunta agad ako doon sa staff house at kinuha yung pinamili nila. Tapos kinausap ako ng staff na namalengke para sa amin. Sabi niya, nabanggit daw ng boss niya yung nangyari sa aming mag-asawa. Sinabihan niya ako na magtira daw ako ng luya para sa pag-uwi namin. Sabi niya, dikdikin daw namin yon at ilagay sa bulsa kasama ng mga barya. Tinanong ko kung bakit at para saan. Sabi niya, binabagat daw kami ng aswang. At yung dinikdik na luya daw yung pangontra doon. Yung barya naman, pampabigat daw sa amin. Hindi ko masyadong maalala, Sir Kira. Kaya hindi ako masyadong sigurado dito. Basta parang ganyan yung sinabi niya nun. Buti nga raw at nakalabas pa kami. Nagpasalamat ako sa kanya matapos naming mag-usap. At kinabukasan pag-uwi namin, ginawa ko agad yung sinabi ng staff. At salamat naman sa Diyos, nakauwi kami ng ligtas.